Gusto kong simulan sa pamamagitan ng pagbanggit ng isang pahayag na inilabas isang oras na ang nakalipas ng pinakamataas na pinuno ng Iran, Mustafa Khamenei, na nagsasabing ang mga kriminal ay kailangang magbayad sa lalong madaling panahon para sa kanilang dugo. Patungkol kay Ali Larijani na namatay kahapon, mahalagang tandaan na wala pa ring ebidensya ng buhay mula sa bagong pinuno. Ang pahayag ay iniulat ng Reuters gamit ang Iranian state media. Kasabay ng mga kaganapan sa Islamic Republic, kagabi, naglunsad ang mga Israeli ng tumpak na pag-atake para patayin si Ismail Khatib, ministro ng intelihensya ng Iran na responsabel sa pagpapatigil ng internet. Tingnan ang kanyang mga archive footage, siya rin ang nagko-coordinate ng mga sleeper cell ng rehimeng Iranian sa buong mundo. Siya ang ikatlong mataas na opisyal ng Iran na napatay sa 24 na oras. Bukod kina Basij Commander Soleimani at Ali Larijani, ang tatlong ito ang naging responsabal sa pagsupil sa mga nagpoprotesta noong simula ng taong ito. Bahagi ito ng operasyon para bigyan daan ng mga sibilyang Iranian kung sakaling gusto nilang bumalik sa lansangan. Sinubaybayan namin ang mga pag-atake ng Zekor-Foewa kung saan unang ginamit ng Central Command ang 5,000-pound bunker buster bombs laban sa mga fortified missile site ng Iran sa Strait of Hormuz. Ipinapakita ng mapang ito kung saan tinamaan ang mga anti-ship missile na nagbabanta sa rutang pandagat na ito. Habang nagaganap ang mga pag-atake, umatake ang Central Command ng Emirates at Israel sa mga ballistic missile command and control center at iba pang strategic location. Akala ba ng rehime ng Iran na maitago nila ito sa mga eroplano ng Amerika at Israel? Naglabas ang Israel ng bagong video ng pag-atake sa infrastruktura ng Iran at may ulat na tinamaan ang mga gas facility sa Timog Iran. Ngayon, ipinapakita ng video ang puwersa ng Basij na naglalagay ng checkpoint sa Tehran, kabisera ng Iran. Tinutugis sila ng mga Israeli upang ihanda ang lugar sakaling gustong lumabas ng mga sibilyan sa kalsada. Ngayon dyan, inaasahan ng mga Israeli ang mas marami pang missile attack mula sa Iran ngayong gabi. Patuloy na gumagamit ng mga cluster bomb ang rehimen na pumatay ng hindi bababa sa 2 tao. Si John Trey Yingst mula Tel Aviv ang nagdadala ng pinakabagong balita. Salamat, Trey. Si Lucas naman ay nasa Dubai, United Arab Emirates at may pinakabagong ulat para sa atin. Kumusta, Lucas? Magandang hapon, John. Nagbigay ng bagong babala ang Iran sa Saudi Arabia, Qatar at United Arab Emirates na ay magiging target ang kanilang mga energy facilities sa lalong madaling panahon. Matapos akusahan ng Israel na binomba ang pinakamalaking gas field sa mundo sa Persian Gulf na pinagatian ng Qatar at Iran. Tama ka, John. Nagbabala rin ng US Central Command at hinihiling sa Iran na buksan ang Strait of Hormuz. Nagpapakawala ang mga Amerikano ng 5,000 pounds GBUS-70, dalawa sa mga bunker at malalalim na base ng misail ng Iran, malapit sa Strait of Hormuz. Sabi ng CENTCOM, ang mga misail sa underground na lokasyon ay panganib sa paglalayag at barkong pandigma ng Estados Unidos sa reyon. Bago ang bombang ito, John, sinubukan ng Air Force noong 2021 at unang ginamit laban sa mga Houthi sa Yemen 2 taon nang nakalipas. Naglabas rin ng bagong babala ang presidente ng parlamento ng Iran na katumbas ni Mike Johnson. Hindi na babalik sa dati ang sitwasyon sa kipot ng Hormuz matapos ang digmaan. Muling umatake ang Iran sa Emirates. 3 beses ngayong araw pinaandar ng United Arab Emirates ang air defense at nababagsak nila ang 13 ballistic missiles at 27 drones na pinahawala ng Iran sa Persian Gulf. Ayon sa depensa, mukhang ilan sa mga putok na ito ay tinarget ang Dubai International Airport sa kipot ng Singapore. May nakakita sa USS John Tripoli at grupo nitong amphibious na naglalayag, kasama ang 2,000 mga marine. May mga 5th generation stealth fighter jets, Ospreys, Super Stallions at attack helicopters. May bilis na 15 knots, abutin ng halos 1 linggo bago makarating ang task force sa hilaga ng dagat. Ang eroplano ay pinabagsak sa Arabian Sea, gitnang silangan. Ito ang puwersang panlupa kung iutos ng commander na ipadala ang tropa sa Iran o CARS. Pinabagsak sa Timog, Golpo, eroplano sa Golpo Persiko. Sa digmaang ito, ang Iran ay nagpakawala ng 2.5 beses na mas maraming warhead sa United Arab Emirates kaysa sa iba pang bansa, kabilang ang Israel. John, hindi sang-ayon ang Qatar sa paghahanap ng Israel ng gas field. Hindi pa tiyak kung itutuloy ang pag-explore. Lucas Tomlinson, Washington. Kakapalipad lang na maraming ballistic missiles ng Iran sa Tel Aviv at nakikita nating ini-intercept ito ng defense system ng Israel.
Sinusubaybayan namin ang mga kaganapan mula sa Iran matapos maglunsad ang mga Israeli kahapon ng sunod-sunod na airstrikes laban sa mga pasilidad na konektado sa South Pars gas field sa Iran. Ang field na ito ay konektado rin sa isang field sa Qatar at agad tumugon ang mga Iranian sa pamamagitan ng pag-atake sa nasabing pasilidad sa industrial na lungsod ng Haslafan, Qatar. Ito ang pinakamalaking pasilidad ng pag-export ng liquefied natural gas sa buong mundo. Ayon sa lokal na autoridad, 2 sa 3 sunog mula sa mga pagsabog ay kontrolado na kaninang 7 oras ang nakalipas. Ngunit naiulat ang malaking pinsala sa mahalagang natural gas na pasilidad na ito. Si Pangulong Trump ay gumamit ng Truth Social upang sabihin na ang Israel dahil sa galit sa nangyari sa gitnang silangan ay umatake sa mahalagang pasilidad ng gas na South Pars sa Iran. Sinabi niyang walang susunod na pag-atake, ngunit ito'y nadulot ng mga tanong tungkol sa paglala ng sigalot. Nangyari ito matapos dagdagan ng Iran ang mga pag-atake sa Israel. Magdamag na tumunog ang mga sirena sa gitnang bahagi ng bansa, kasabay ng mga pagharang sa himpapawid. Makikita mo rito ang tira ng kalaban na dumarating sa langit ng Israel at alam natin ito. Sa magdamag, hindi bababa sa 4 na tao ang namatay, 3 sa West Bank, mga Palestino sa isang beauty salon at isang tao sa gitnang bahagi ng bansa. Nagkomento ang tagapagsalita ng Israeli Forces tungkol sa aktibong depensa laban sa natatanggap na putok. Mayroon kaming mahusay na depensang panghimpapawid at napatunayan na isa ito sa pinakamagaling sa mundo. Hindi perpekto ang depensa. Ginagamit namin ang sistema laban sa mga misil at ang mga misil na may pira-pirasong pampasabog ay krimen sa digmaan. Kung tinarget ng rehimeng terorista ang mga sentrong populasyon, tulad lang ito ng karaniwang misil, iba lang ang paraan ng pagkalat. Kagabi, may mga cluster munitions na bumagsak sa gitnang bahagi ng Israel. Nitong linggo, parte ng Iranianong misil ay bumagsak sa simbahan ng banal na sepulkro. Nagsara ang mga banal na lugar sa Jerusalem dahil sa labanan. Mamaya ilalahad ang detalye ng Operation Epic Fury. Sa alas 8 ng umaga Eastern Time, magkakaroon ng press conference ang Pentagon. Tama, magbabantay kami. At Trey, marami ang pinag-uusapan tungkol sa bagong pinakamataas na pinuno ng Iran, Mustafa Khamenei. Ayon sa source mula sa pambansang seguridad ng Israel na nakausap ng Fox News, inilalarawan siya bilang isang hungkag na entidad na hindi tunay na namumuno sa rehimen. Mas mahalaga pa, sinabi rin ng taong ito na ang kasalukuyang rehimen ng Iran ay sira, magulo at halos hindi gumagana. Layunin ng Israel at Zeziro na ang mga mamamayan ng Iran mismo ang magpabagsak sa rehimen. Mukhang dumarating na ang mga kondisyong magpapahintulot dito. Siguradong may mga operasyong paghahanda na isinasagawa para maglatag ng pundasyon sakaling gustuhin ng mga sibilyan na muling lumabas sa mga lansangan ng Iran. Tinanggal sa pwesto si Ali Larajani ngayong linggo na siyang namuno sa pagsupil sa mga nagpoprotesta ngayong taon. Kahapon nakumpirma ang pagkamatay ng ministro ng intelihensya ng Iran sa mga pag-atake ng Israel. Layunin nito ang pagtatatag ng basehan pero tandaan natin na may kakayahan pa rin lumaban ang rehimen ng Iran. Nagbabanta sila hindi lang sa Israel kundi pati na rin sa mga bansa sa Gulpo sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga ballistic missile, sinusubukang hadlangan ang pandaigdigang supply ng enerhiya. Kahit halos ubos na ang pamunuan nila, napapalitan pa rin nila ang mga iyon. Sabi nila magpapatuloy ang pag-atake laban sa US, mga puwersa at kaalyado sa gitnang silangan. Magpapatuloy tayo, Trey Yang, sa Tel Aviv. Salamat, Trump, at nabibigay pugay ako sa 6 na sundalong US na namatay sa pagbagsak ng refueling planes sa Iraq noong 1 linggo. Ang presidente ay dumalo sa seremonya sa isang bus sa Delaware para sa repatriasyon ng mga labi. Sila ay sina Major John Alex Cleaner mula sa Alabama, Captain Ariana Savino mula sa Washington, at Technical Sergeant Ashley Pruitt mula sa Bardstown, Kentucky. Kapitan Seth Koval ng Miami, Mooresville, Indiana, Kapitan Curtis Engst ng Wilmington, Ohio, at Technical Sergeant Tyler Simmons ng Columbus, Ohio. Siyempre, nagpapasalamat tayo sa bawat isa sa mga Amerikanong bayani na ito para sa kanilang serbisyo at sa pag-aalay ng pinakamataas na sakripisyo upang maprotektahan ang ating kalayaan. Ngayon, bumalik ang mga pangunahing pinuno ng intelligence sa Kapitolyo para magtestimonya sa Komite ng Kamara sa taunang pagdinig sa mga pandaigdigang banta. Nangyari ito matapos igiit ng mga senador kung agarang banta ang Iran. Si Mark Meredith ay live mula Washington na may detalye. Kumusta, Mark?
Carly at Todd, magandang umaga. Ngayon, tatanungin ng mga kongresista ang mga pinuno ng FBI, CIA at National Intelligence. Dapat silang maningil ng sagot tungkol sa digmaan sa Iran at dahilan ng pag-atake ng Pangulo. Miyerkules, kinuwestiyon ng mga senador ang mga opisyal ng intelligence tungkol sa magkaibang pahayag sa lakas nuklear ng Iran. Naganap ang pagdinig matapos magbitiw ang opisyal ng kontra-terorismo ni Trump na itinangging may banta ng nuklear mula Iran. Bagamat sinasabing matagumpay ng White House at Pentagon ang Operation Epic Fury, inaamin nilang nananatili pa rin ang rehimen ng Iran. Ayon sa intelligence community, buo pa rin ang rehimen sa Iran, ngunit malaki ang pinsala. Dahil sa mga pag-atake sa kanilang pamunuan at militar, nawasak ang kakayahan nilang magpakitang lakas sa tradisyonal na paraan, kaya limitado na lang ang kanilang mga opsyon. Ang estratehikong posisyon ng Iran ay malakihan ibinaba. Kahit buo pa rin ang rehimen, inaasahan ng intelligence community na tataas ang tensyon sa loob ng Iran habang lumalala ang ekonomiya nito. Ang tanong ay, ano ang totoong panganib para sa CME? O galing ba ito sa lone wolves o sleeper cells? Para sa ilang mambabatas, maliit ang banta ng Iran, ngunit para sa iba, huli na ang aksyon. Masasabi ko na kahit anong patas na pagsusuri ng sitwasyon, kahit nabatay lang sa mga bukas na mapagkukunan, ay magpapakita ng panganib na dala ng Iran ng rehimen para sa Estados Unidos. Hindi pa sila nakikipagdigma sa kanluran mula noong 1979, noong Rebolusyong Iranian, at may dugo ng mga Amerikano sa kanilang kamay. Kung tama ito, sa tingin ko, ang Iran ay naging patuloy na banta sa Estados Unidos sa mahabang panahon at naging agarang banta. Ngayon, Bukod sa Iran, dapat din silang tanungin tungkol sa Cuba, Venezuela at Ilagang Korea na minomonitor ng kanilang departamento. Magiging isang kawili-wiling pagdinig ito. Todd at Carly, balik sa inyo. Malaking araw ulit sa Kapitolyo. Mark, salamat. Kasama natin ngayon si Claudia Tenney, kinatawang Republikano ng New York at miyembro ng House Intelligence Committee. Natatakot ang mga Amerikano, nag-uusap sa palengke at gasolinahan na baka may maganap na pag-atake ng lone wolf o mas malalang insidente. Maaring mangyari ito sa kanilang komunidad. At kahit na sinasabi ng mga numero at porsyento na napakababa ng panganib, natatakot pa rin ang mga tao. Gaano dapat makaramdam ng ligtas ang karaniwang Amerikano na nanonood nito ngayon habang nagpapatuloy sa araw-araw na buhay niya? Matagal na itong problema. 4 na taon nang bukas ang mga hangganan sa ilalim ni Pangulong Joe Biden na sumasaklaw sa malaking bahagi ng Hilagang New York. Inatake ito. Nagkaroon tayo ng napakalaking bilang, mga 80 hanggang 70% ng mga tao sa mga listahan ng binabantayang terorista. Tumatawid sila sa hilagang hangganan natin kapag wala ang mga patrol, kaya may masasamang tao ring nakakapasok. Gaya ng mga lone wolf na nauugnay sa terorismo at mga personalidad ng internasyonal na organisadong krimen na pumapasok sa bansa, dito natin nakikita ang panlilinlang. Sa California, Minnesota at iba pang estado, sinamantala nila ang Estados Unidos, kaya hindi nakakapagtaka ang mga pag-atake na nag-iisang lobo. Mga tao na, alam mo na, may mga ekstremistang ideolohiya na nanggagaling sa iba't ibang uri ng pinagmumulan, maging sa internet o kahit sa mga napapanood nila sa TV, na nagiging dahilan para maging ekstremista sila at gumawa ng mga panlilinlang. Pero gusto ko lang sabihin ng isang bagay tungkol sa ating hukbong sandatahan at ang napakagaling na trabaho na ginagawa nila. Ayon sa mga open source, mahusay ang trabaho ng ating hukbong sandatahan at ipinagmamalaki sila ng mga Amerikano. Sa tingin ko, gaya ng nararapat ang negatibong balita ng ilang media tungkol sa ating aksyon sa Iran ay laban sa Amerika. Dapat nating suportahan ang ating tropa at misyon. Ginagawa nila ito ng mahusay at naniniwala akong maipagmamalaki ito ng mga Amerikano. Tinatanggal natin ang pandaigdigang panganib. Ang Iran, pinamumunuan ng mga ayatollah na may mga pamilyang marangya sa kanluran. Habang pinapanatili ang imahe ng isang matinding rehimen na pumapatay, sumusuporta ng mga grupo sa buong mundo, umaabot sa ibang lugar, pati sa bansa natin, tumatawid ng hangganan at nagdudulot ng gulo sa gitnang silangan at nagbabanta sa mga kaalyado natin doon. At tingnan mo, kakabalita mo lang ngayong umaga na may nangyaring pag-atake sa isang gas pipeline sa Qatar o sa isang gas refinery sa Qatar. Meu objetivo em 6 meses é que não... Binababati kita ng magandang araw ng paglago. Ipapaalam natin sa iba na tayo nasa labas.
nagpoprotekta at nakikipagtulungan din sa loob. Bahagi ito at huwag hayaang estar as pessoas. Dayan ang sinabi ko sa aking panimulang pahayag, nais kong protektahan ang bansa, magdala ng kapanatagan at ibalik ang tiwala sa ahensya. Hindi ako magiging pinakamatalinong tao sa kahit anong silid na papasukin ko, pero marunong akong maghanap ng mga talento at marunong akong pagsamahin ang mga taong iyon. Totoo si Senador Rand Paul dahil sa personal na dahilan, habang pabor naman si John Fetterman. Ano ang palagay mo kay Senador Mullen? At paano mo nakikita ang natitirang bahagi ng prosesong ito ng kumpirmasyon? Si Senator Mullen ay mahusay at malinaw ang layunin. Kailangan natin ang pagbibigay kapangyarihan sa mga tao sa DHS. Kailangan natin ang pagbabago sa moral at maramdaman ng mga tao sa DHS ang suporta ng pamunuan. At para sa isang misyon na walang dudang pinakamataas na prioridad natin, ang ahensya ng pagpapatupad ng batas. Alam mo, nire-respeto ko si Rand Paul, pero ang misyon niya sa pagdinig, habang pinapanood ko, ay talagang para lang siraan si Mark Wayne Mullen. Hindi dahil sa kanyang kwalifikasyon bilang kalihim ng DHS, kundi dahil sa personalyang issue laban dito. Para sa akin, si Mark Wayne Mullen, dating kasamahan, ay naging mahusay at gagawa ng magandang trabaho sa DHS. Narinig mo ba? dito tayo magmamasid. Claudia Teny, Salamat. Salamat.